Sir, pabor po ba kayo sa pagsusunog ng kilay? Prevention is the best policy. Pwedeng ganito? Sir, lagi natin nababanggit yung Ember. No, dapat pala yung yung Fire Prevention Month, hindi March. Dapat September o kaya ay December. Kasi based on our statistics, yes sir, ang mantra talaga namin is to save lives and properties. Mas magandang araw sa ating lahat at welcome sa For a Better Governance. Mga impormasyon para sa mabuting pamamahala at komunidad tungo sa sama-samang pag-unlad. And ngayon, welcome sa ating show and napakapalad natin dahil maganda yung topic na nakaprepare sa atin ngayon and makakatulong sa atin sa pang-araw-araw na buhay natin. And syempre, huwag niyo kalimutang i-follow, i-like ang aming mga pages. Yan, ang handles natin. At ngayon naman, tama-tama, Marso ngayon and we are celebrating or we are, meron mo tayong mga efforts para may remind yung public natin on fire safety. So ito yung Fire Prevention Month, ika nga. And syempre, napakaswerte natin ngayong araw na to, makasama natin ang isa sa kapita-pitagan na miyembro ng Bureau of Fire Protection, ang acting chief ng Special Rescue Force and Caretaker and the Special Operations Section. Walang iba kundi si Fire Chief Inspector Reven Ryan C. Bolito. Palakpakan natin, sir. Ayan. Sir, welcome po sa ating Thank you, show. Sir, ano bang nickname niyo, sir? Ryan, sir. Ryan. Sir, ayan, Ryan. So, Ryan na lang kasi naalala ko, sir, yung teacher ko nung elementary. Si Sir Ryan, ayaw niya pa sabi ng Sir Ryan kasi parang si Ryan eh. Anyway, sir, welcome. Sir, introduce mo naman yung sarili mo. Okay, thank you sir. Ako po si Fire Chief Inspector Bolito and I am part of the Special Rescue Force and isa sa pinaka-importanting branch ng Bureau of Fire Protection. Meron po kaming sinasabi pag mahirap talaga, like buwis buhay, na in a special level, Special Rescue Force ang pumupunta. Sir, yung mga, makatlata, sir, yung, kasi sa, may label yung mga special, Special Rescue Force nyo ba, merong, may marka sa, parang sa Siopaw? Wala naman. Or paano man na-distinct na Special Rescue Force? Okay, ngayon, yung ginawa na po namin is primarily is the uniform. Meron po kaming pagkakaiba doon sa uniform pero maliit na lang. Meron lang kaming pagkadating ng responde, especially when it comes to, isa nating topic mamaya, disaster or mga yung nagsusuicide, sir. Mostly ang naghahandle po niyan is the Special Rescue Force and even yung mga collapse structures kasi more on technique yun. So, again, highly technical po yung Special Rescue Force. So, I am really proud to say na we are one of the vital roles of players ng Bureau of Fire Protection. And when it comes to where I was born in Tacloban City, so Leyte Province. Malayo-layo pa, sir, na binyahe natin. So, swerte ng mga viewers ngayon. Yes, sir. Guest natin from other part pa ng ng Pilipinas. Sa atin naman sir, when it comes to DILG family, walang malayo eh. Lahat ay malalapit. Lalo na yung roles natin po na play. DILG family. Yeah. So part sila ng interior, so safety and security natin. And sir, kanina na nabanggit niyo na sir yung yung mga from Bureau of Fire Protection and Fire Prevention Month ngayon and yung special force ng BFP. Ngayon naman sir, may special kami dito, may special segment tayo dito. Ngayon sir, meron po tayong the thumbs up and thumbs down. So ito yung pula. Hawakan niyo lang sir. Meron kaming statement na nakuha sa internet na patungkol sa fire protection, disaster, responders or sa special force. Pero parang karamihan dito tungkol sa sunog kasi doon sa BFP. Pero sir, ito yung mga kasabihan or mga kaalaman na kalat sa atin. Kung kayo po ay agree, ay thumbs up po natin. Pakita lang natin sa ating camera. Ayan. Ting! And kung thumbs down naman po, kung di kayo agree. Ayan, yan lang po yung ating
So, hingin din po namin yung opinion nyo. So, disclaimer. So, yan. Medyo on the spot si sir. Hindi niya alam yung nandito. So, yung mga opinion nito doesn't reflect the opinion and the views of opinion of BFP. Yes, sir. Pero for sure, si sir ay mataas na yung ranggo. Alam natin na we can trust yung kanyang opinion dito. Ayan. So, napakasimple lang, sir. Unang statement, thumbs up or thumbs down? Kapag may sunog, huwag magtago sa banyo. Yan, thumbs up. Agree si sir. Sir, bakit, sir? Yeah. Again, ayoko na lang i-mention yung mga cases na ongoing pa. Okay po. And yeah, it's a common notion po na tatakbo tayo doon kasi there are availability of water or faucet or ano man po ang pwede natin kuhaan doon. Mostly, sir, kung hindi man abutin ng sunog doon, ang nakaka-cause ng death is suffocation or yung inhalation of smoke. So, again, it's a big no-no and it's an opportunity for us to correct that mindset na pagka merong ongoing na fire incident, huwag talaga tayong pumunta sa CR kasi it's going to be our own trap. So, again, a little more, okay lang, sir? No, pwede po, sir. It's best talaga na alamin natin yung best exit. So, we have been propagating yung edit is yung exit drill namin. Yan talagang primary namin na requirement, yung know where to go, where to exit, and the importance of exits. Kasi no need for other additional tools doon. Basta importante, alam mo where to go. Yun, sir. Kaya, di ba sa mga building code ba yun, yung fire inspection, di ba po, bago, sinecheck yung mga fire exit kung available and present dun sa mga bahay-bahay natin. Let me just also add up. Again, nagiging sirang plaka na lang po ang Bureau of Fire Protection. And again, you have mentioned about observance of Fire Prevention Month every March. Maybe this, yung activity natin which is information sharing is a good tool na rin para sa ibang audience. Ang pinakakuan lang namin is sometimes it feels important kung affected na tayo. Pero sana hindi natin paabutin doon. So hindi dapat prepared na hindi pa affected. Yeah, kasi again, meron saying ulit na nasa huling pagsisisi. Oo nga po. And then we cannot blame government offices for possible lack of cooperation during preparation. Kaya napakahalaga rin po, sir, nung mga kinokonduct natin na drills talaga. Yeah. Para sanay tayo kung saan ang labas. Yes, sir. Yan, saan ang exit. Well, parang ito pa lang, sir, tatagal na tayo. Pero sige, tuloy muna natin. Sir, ito po yung exit namin. So, ayan. Yan, so kukumpleto naman ang natin. Meron tayong mga fire exit din sa likod. So, sir, wag po kayo mag-alala. Safe tayo dito. Okay, thank you, sir. Ito pa po, other kasabihan or idea na sabi nila. Sir, pag sa kitchen, yung sunog, sobrang lakas ng apoy dahil sa mantika. Dapat po bang buhusan ng tubig para mapatay yung apoy na yun? Okay. Thumbs up or thumbs down tayo, dapat sir? Talaga pakinggan natin yung tanong. Kasi tricky yun Tricky. So, it's a no. No. So, oil, pagka binuhusan po natin ng tubig, lalo na kung it's already burning, is lalaki po siya or mag-spread. Again, thank you for this kasi based on our statistics, ang pinakamarami pa rin nasusunog na establishment is residential. Dahil sa... It's many causes, sir. Maybe I could discuss it later. Pero maybe we could consider one of those na ongoing na yung pinagluluto, napabayaan, umaapoy na, particularly oiled or fried. Tapos, ang initiative natin, fire could be suppressed or distinguished by water but not on that case. So, may iba-ibang pwedeng maapulang tubig. Di laging tubig ang pang-apula. Yes, sir. Yes, sir. Sa iba-ibang kaso. Sa iba rin yun, sir, pag electrical, di ba? Iba rin Yes, yung sir. natin magamit. So, madiscuss natin siguro maya-maya. Ayan, so, ito naman po, kasabihan daw to, sabi ni Google. Ito po, ang sabi, ang pulang bagay ay nagdudulot ng sunog. So, anything red, nagdudulot daw ng sunog. Thumbs up or thumbs down po? Thumbs down kayo dyan siya. Nako, sorry. Again, disclaimer. I don't know what is that particular red thing. Kasi wala, nakaano dito yung kasabihan daw ng mga sinaunang tao siguro dito. Maybe I would consider red thing or
almost orange is ember, but not particularly anything red. Oo. Kasi I'll need to be technical on that Oo. statement. Maybe Kaya nga ember, naman. kaya maybe maniniwala pa ako kung there's a smoke, there's probably a fire. Baka Pero naunahan na hindi, kita, sir. oo. Pero hindi laging basta pula Yeah. prone sa sunog. Just no? my personal opinion. Ayan. So, kung sino man nagpakalat niyang kasabihan na yan, tumigil ka na sa pagpapakalat. Like Ayan. this one, red to. So, ibig sabihin, gone. Oo. Ay, hindi pa naman umapo yan, sir. So, hindi talaga. Ayan, sir. Ang kasabihan dito, isa pa, or impormasyong kumakalat daw ang usok ay hindi gaanong mapanganib. Pwedeng ganito? Okay. So, Kasi, it case-to-case depends, yeah. case-to-case basis. Okay, magandang kwan din yan. Kasi we can consider smoking or cigarette as hindi siya delikado when you are still doing your smoking. Pero kung napapabayaan, yun ang medyo mapanganib. Which I would also be discussing later. Kung meron tayong mga electrical sockets na nagkakaroon na ng smoke, pag pinabayaan pa natin yan further, it's another discussion. Iba pa rin yung smoking din na cigarette. So, pag mapabayaan, matapon kahit saan, kailangan natin ng attention. Ayan. So, yung mga kasabihan na yun, sana na-take note nyo yung kung alin yung tunay at may scientificong basehan at yung hindi. Sir, ito naman po, last na thumbs up or thumbs down kayo. Sir, pabor po ba kayo sa pagsusunog ng kilay? I was caught off guard doon sa question na yan. Sinerch ko kasi. Sabi ko na yung mga kasabihang related sa sunog. Ayun, pagsusunog ng kilay. Thumbs up po ba kayo? Pwedeng ganito ulit. Ay, okay. So, bakit po, sir, thumbs up and okay. thumbs down at the same time tayo, sir? So, again, it talks about health it would be, could be related to health. Pero sa amin, sa Bureau of Fire Protection, yung pagsusunog ng kilay or yung parang, tama ba yung parang working overtime? Working. Tama ba yung definition? Yun. So, going beyond the hours para lang magtrabaho or mag-aaral, di ba? Yeah. Sa amin, sa Bureau of Fire, meron kami sa kanta namin, sa BFPM, kahit saan tawagin ng tungkulin. So, kami ay maaasahan pa rin. So, wala lang yung particular time and lalo na sa amin that it involves saving lives and property. So, importante sa amin na we need to go beyond dun sa regular. Pero when it comes to mental health, I would still recommend na i-balance natin. So, yun lang po. So, work smart, not hard. Again, balance lang din ako. Balance. So, yung mga opinion dito ni Sir, personal experience iba dyan. So, ayan. Tayo kasi, hindi rin pabor sa pagsusunog ng kilay kasi tamad talaga mag-aaral nun, sir, nung ano pa natin, nag-aaral pa tayo. If I can be honest, sir, nung time na yan, I could be also, ganun, yung passive ka lang. But if you're given a responsibility that no one can do, iba. Iba na, pag may trabaho na, pag sa work na, and calling na. Kasi hindi lang work hindi lang work pinagsasabi natin. Sinabanggit ni sir, life and death ang pagre-rescue ng Yes, sir. Ang mantra talaga namin is to save lives and properties. So, when we talk about lives, non-negotiable yun. Always. Yun nga, yung goal lagi ng NDRRMC, sir, zero casualty. Diba? Yes. Sa mga disaster. Including ito sa fire station. sa fire emergencies. And, sir, ngayon naman, sir, ang isa pa namang concern din ang inyo pong bureau. Siyempre, ngayon, hindi lang yung Fire Prevention Month yung na-celebrate natin, pero yung paghahanda sa sakuna. Ngayong quarter, sinagawa recently lang, sir, nung regional showcase Santa Rosa, yung nationwide simultaneous earthquake drill, sir. Kwentuhan nyo naman kami, ano yung role, kahit brief summary lang. Ano naman yung papel ng BFP pagdating sa ating paghahanda sa mga earthquake, sa iba pang mga sakuna. And ano yung importansya ng pagsagawa nitong NSED, sir? Okay. Again, thank you, sir. Nagpapasalamat ako sa BFP Calabarzon that they entrusted me to represent BFP Calabarzon during the preparation stage ng National Simultaneous Earthquake Drill. So I was really there and privileged to see or to know key officers from other departments of the government. And ito ay in relation to Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010
where the BFP is part of the different clusters or response clusters ng NDRMC. And we also want to highlight that we also respond to natural and man-made disaster. Again, I've mentioned during my introduction yung rescue operations and providing medical assistance. Meron po kaming mga emergency medical services. So nagre-respond din kami. We have ambulances for the information din ng mga kababayan natin na hindi pa alam na meron kaming ganitong branch of services. Likewise, yung containment of hazardous materials. So, sir, nakita ko nga yun, yung part ng earthquake drill nung nakaraan. Na merong mga naka-hazmat na suit. Kayo po ba yun, sir? Or... Yeah. During that one, I was tasked to be an evaluator. Pero kasama ako doon sa planning stage. And I would just like to quote our regional director ng OCDC, Sir Alvarez, that it's a high time to know the importance of containing hazardous materials, particularly in Laguna, where marami tayong industrial technopark and mga production or industrial might be the source of possible disaster damages through a hazmat material. Parang yung uniform nung suot ng mga sa hazmat team, parang alien na nakita ko kasi sa sa video yun, yung sumakay. So, kung pwede ko lang sir ikuan kung gaano ka-importante yung suit na yun para doon sa public na first time na makakita nun, yung pinaka general purpose ng level A suit ng hazmat is dapat walang airborne na dadampi sa skin. Kasi maybe the hazmat or the material can irritate or makakasugat. So sa amin, sa Bureau of Fire Protection, we are blessed to have a team way na nanggagaling pa po sa Batangas. And maybe with the support of other local government units and even in our agencies, through our modernization law, makonsider din yung procuring these kinds of suit na would equip all provinces in whole Calabarzon. Kasi we do not know when the disaster or the need will arise. So they are coming from Batangas during the NSED. Dumayo pa sila para lang na maipakita that we can respond to hazardous materials. But again, time is of the essence palagi. For me, as a part of the responding team, few minutes, few hours na madlate ka, mas marami pang maapektuhan. Siyempre, yun nga po sinabi nyo, padami mga technoparks natin. So, yung mga ginagamit nilang materials and pag biglang na sira yung mga facilities nila, yun. Pero kung malayo pa yung panggagalingan, so mas better kung marami ng mga teams na capable na. So, yun. So, sir, if I may add also, the NSED is an eye-opener. Kasi ang parang scenario doon, sirs, or sa ating mga tagapanood, is what if we are truly affected? Sino bang aasahan natin? Now, again, meron silang mga basic na mga sinishare para sa mga individuals who need to be prepared, like yung go bag. I know na baka na-mention na rin to ng other agencies na you have interviewed. Kasi what if nga din, down on communication. And if I could just share a little bit of my background. Me being born in Tacloban City and the Yolanda strike at our region. Yun yung po, nakita ko talaga yung gaano ka-devastating pag they take for granted yung mga announcement for evacuation. Hindi ko naman sinasabi na we missed that one during that time. Pero yung after effect, napakalaki kasi nung Yolanda. Maybe the big one for this case na NSED, the big one na how can we handle, again, yung DILG in charge of the dead and missing. Dead and missing. Management of the dead and missing. Management of the dead and missing. Kami, personally, isa ako sa mga naglalagay ng mga dead bodies sa cadaver bag. And it was never easy. So, it would affect us. But again, prevention is always better than that kind of devastating situation. May kasabihan niya, prevention is the best policy. Ano version yun, sir? Parang revised version na 2025. Galing. Ayan, sir. So, thank you very much. So, napakahalaga nung NSED, sir. And nabanggit nyo, maraming disaster. Hindi lang yung the big one, hindi lang yung earthquake natin, at iba-iba pa. Sir, kwentuhan mo naman kami, ano pa ba yung ibang mga initiatives ng BFP pagdating sa mga sakuna? Okay, since na-mention ko na po yung RA 10121, which is yung Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010, ang Bureau of Fire Protection din po ay gumawa ng operational plan or OPLAN, which is entitled
Oplan Paghalasa, or to be specific is paghahanda laban sa sakuna. So ano nga sir? Paghalasa. So Paghalasa. Pero ang kanya talaga is paghahanda laban sa sakuna. Ang naitulong po nito is structure for us na responding team, na pagka meron palang level of signal sa mga typhoon or the eruption ng volcano or earthquake per se, alam na namin kung anong particular incident command post, saan level, depende sa damages. Aligned with this, yung sa PDRRM-MC Act, nagkakaroon lang ng collaboration, interagency, and kung internal naman within the level of the regional, yung administrative namin, logistical, finance, nag-work together para masupply yung mga responding team ng mga kailangan nila. Again, ang nakita ko dito na pinaka-summary talaga, we assist the local government unit, lalo na kung nasa local level siya. Iba naman kung provincial level and regional level. Pero one particular, mostly naman to local level yung first respond, is para sa ating mga kababayan, pagka sinabi talagang we need to evacuate. Again, huwag na natin i-impose yung ating karapatan kasi mawawala yan pag tayo ay na-devastate. Oo nga po. So, kasi mahalaga yung pagsunod sa mga announcements and yun nga, sabi niyo yung word niyo kanina, wag i-take for granted kasi iba pag tayo ni naapektuhan. So, wag nating hintayin. Tsaka yung kuhaan po sir na yung debate, ito bago naman kasabihan sir. Ewan ko kung anong version to. Ako naman na mag-thumbs up, thumbs up sir. Yung sinasabing security versus safety. So, minsan kung mapapansin niyo po sa ating interview sa media, pagka may mga kababayan natin na bumabalik na sa mga bahay nila during this disaster period, sinasabi nila, baka yung mga kalabaw ko, baka mawala na, baka nanakawan na kami kasi they're focused more on the security of their properties than their safety. Again, sabi niyo po nga sa kanina, ang goal natin is zero casualty. So again, sa Bureau of Fire during this disaster period, we encourage na hanggang doon lang kami sa assistance sa evacuation. Huwag na sana kami doon sa rescue operation. It's a two different spectrum. Evacuation, isasakay namin kayo sa vehicles namin papunta sa evacuation center. Then rescue operation, na idadive namin kayo and then give you this rescue equipment na idadrag namin kayo. Again, sa atin, lalo na dito sa Calabarzon, which we are all together in, magtulungan po tayo. Parang may kasabihan din dyan. Sir? Lilikas ka ng kusa o lilikas ka ng may pasa? Nako. Hindi po yun sa amin ha. Hindi pala. Sa iba pala yun. Sa ibang planeta. Oo, hindi. Wala yan sir. Lang, lilikas lang ng kusa. Oo. So pakinggan na natin yung mga instruction, guidance, kasi hindi naman yan para dun sa LGU talaga yun ay para dun sa safety ng pamilya, mga community members. Iba pala yun sir, yung may pasa. Yun pasabihan nyo ng mga magtutropa na hindi nagkakaintindihan. So, hindi namin sakop yun guys. So, lumikas ng kusa tayo. Yes, kung pwede ko lang ma-share din, napabanggit na po natin yung about disaster preparedness. Nung na-assign po ako sa EOC ng NDRMC way back, probably 5 years ago, ang palagi mo lang doon binabantayan, may casualty na ba? May casualty na ba? Ano na ba ang operation? Clear na ba? Accounted na ba yung tao? So, we don't want anyone to be marked number 1, number 2, number 3. During that discussion of may casualty, confirm na ba? Kasi ba? Yung numbers ngayon equivalent sa body, sa tao. Ayan. So, wag naman sana tayong mabilang doon, no? Yes sir. Ayaw natin na dumami. Siyempre, goal natin niya zero casualty na sir. Ayan pala sir. si Oplan sir. Paghalasa. Ayan, thank you sir sa meron po kayong additional information sa Oplan Paghalasa. Para sa mga kababayan natin, yung season kasi dito sa Philippines, kuwan lang naman yan tag-init, tag-ulan, napakainit, napakalakas ng ulan. So, unlike in my country, US, we experience maybe in our countryside. We have winter, and we have snow, and we have Christmas in the sun. We have seasons in the sun. Iba pala yun, kanta na pala. So sa amin sir, hindi na to bago.
cycle lang to ng climate natin. Pagka, again, maganda nga ngayon kasi meron na tayong availability ng information through our gadgets, cellphone, and even through hindi ko na nga mabilang kung sino pang nanonood ng TV. Oo. Sino mga nanonood pa dyan ng TV? Taas na kamay dyan. Wala na. Wala na isa na lang, meron. Solo na lang. Oh. Medyo po kasi, late bloomer. Tama. Nanonood pala si Miss Colleen ng news. So. Tama sir, kasi pagka public information officer talaga nakababad sa mga news. So TV is still one of the primary source. Pero yung sa akin lang sir, when it comes to this kind of information, wag na natin go to the extreme. Sabi niyo pa nga, lilikas ng kusa. And then kung gusto niyo pa natin na mas safe, ako personally sir, I take it really personal na down to the safety of my family. Na what can I still do? Not only as part of civilian or as part ng uniform or response team. Kasi when we do not consider down to the personal level, wala tayong motivation eh. Wala tayong concept ng urgency. Wala tayong what if nga, what if. So kahit in the mindset of a responder, I hope to share this mindset to everyone else na based on earlier statement, kung hindi na tayong naapektuhan, wala tayong pakialam, pero wag natin hintayin. Yung mga babala, paalala, impormasyon, at yung mga particularly kung tatamaan man tayo ng center ng typhoon or super typhoon, hopefully not, is sumunod tayo sa mga plano ng local government unit. Napakahalaga nun. So, sir, thank you. Napakadami ko natutunan, sir, especially sa mga preparedness, sir. From now on, sir, I'll take it personally sa akin, summer pa lang, sir, nag-evacuate na ako. So, practice na, sir. Practice na. Practice lang yun. So, alamin natin yung mga, katulad sa fire, di ba? Alamin natin fire exit. So, kung sa mga sakuna naman, alamin natin yung mga directions papunta doon sa nearest evacuation centers, saan tayo may available na mga information na makakatulong sa atin. Maybe, sir, this is just my suggestion, but not, again, disclaimer. Kung mga ganitong mga usapin, maganda sir is magkaroon na tayo ng personal communication with the barangay level at saka yung local government. Why am I sharing this? Kasi sometimes we will be depending on the information sa social media or the news, pero wala tayong personal, katulad yung sinabi nyo, paano mo malalaman yung evacuation center kung hindi ka engaged doon sa community? So let us be part of the community. Thank you very much, sir. Ang dami natin natutunan sa disaster preparedness, and mga tips ni sir. And ngayon naman, sa last part nitong discussion natin, sir. Yes, sir. Naman tayo, mag-focus tayo dun sa isa sa mga mandate po ninyo pagdating sa fire prevention and fire safety. Sir, kamusta na po ba yung kahandaan ng ating community dito sa 4A pagdating sa fire safety, fire emergency? Okay. Alam niyo na I am really proud of my agency when it comes to that. We have been innovative. We have explored any different kind of approach. Meron tayo ngayon establishment of a roadshow. Ito ay pumupunta po yung mga BFP sa isang malaking mall na available within the province, and then nagpapakita po tayo ng paano ba magsayaw, sir? Hindi naman. Kasi part yun ng minsan ng roadshow, di ba? Parang naka-attend ako dati. Naka-attend ka na, sir? Oo, na mayroon pa silang, bang tawag doon? Flash mobs. Nagsasayaw sila. Pero, yun part nung na ma-entertainment para, ito, meron kaming i-share. Parang feeling ko, sir, failure yata yung roadshow na yun, sir. Hindi, sir. Kaya nga naalala ko ngayon, sir, kasi nakuha yung attention natin. So, after nung sayawan nila, then dun sila nakuha na yung attention. Kasi pag magbuhos ka lang attention dun, di mo nakuha yung lalakad lang sila dun. That's one thing for sure, entertainment para ma-caught yung attention. Pero what is more important there, kung ang target din namin talaga doon, maliban doon sa passerby, is the students. Kasi students, they're really vulnerable when it comes to reaction during a disaster or fire conflagration or fire scene. They would be dependent on their parents or sino man ang elder doon sa bahay. So, yung initiative na yan is to address yung na ma-engage, at the same time yung basic kung caught ka ng fire, and other informations that may be important. Now, when it comes to us, sir,
one of our main mandate. Yung special rescue operations namin is parang vital siya. But again, maganda din natin na pagmuni-munihan. Based on our statistics, sir, if I may share, ang number one talaga namin na kalimitan na nasusunog is residential. And unfortunately, as part of our mandate, hindi namin yan regularly na-inspect. So, yung meron lang renewal ng business permit, yun lang ang na-inspect namin. Na-inspect namin yung mga bahay pagka ginagawa pa lang. Pero, all throughout its existence, seldom po na, unless meron talagang halatang kailangan namin puntahan. But again, it goes through process. But, why is it na residential? Again, hindi ko pwedeng sabihin na meron tayong konteksto ng kapabayaan or misinformation kasi information is really available. But we appeal to everyone. Lahat tayo may household Lahat tayo may household. And we can even say, we have different causes of fires. Pero again, ito kasabihan na naman, sir. Sige po, sir. Thumbs up na. Okay. Sabi nila, pero hindi ko naman ina-extreme, ayoko din i-promote. Sabi na, di bali ng nakawan kesa masunugan. Pero again, hindi ko pa rin pinag-pray na manakawan tayo, ha? Oo nga po. Pero, parehong negative siya. Pero yung masunugan, again, I have seen different people devastated. Paano sila makaka-bounce back or makaka-recover doon sa na naapula na lahat o na nasunog na lahat ng pangarap nila. Saan sila titira? Ano yung mga important documents that you have to have saved? And ultimately, life. So, residential. So, sa lahat po ng mga kababayan natin na makakapanood nito, again, I appeal na maging mindful tayo sa possible causes of fire. And if I may also inform us, ang mostly talaga electrically related causes. Electrical. And mga saksak nyo dyan ng mga appliances, mga octopus na mga diba, sir, mga extension. Pagka pinapag-usapan natin, pinakakinggan, parang nakakasawa. Kasi yun na lang palagi. Parang ulit-ulit lang, pero wala, yun pa rin ang nangyayari. Kasi ang nakikita namin yan, sir, lalo na para sa hindi really familiar with this capacity ng saksakan natin. Pag mag-overload kasi yan, nag-iinit talaga yung wire, nasusunog yung cover as I am looking right now. Sa amin. Nako, i-inspect na pala yung mga wire dito. Magkaroon tayo ng regular checking kung kaya ba. Ang goal kasi natin, sir, is lalo na yung mga bahay ay made in combustible material. Pag nakakabit na yan sa kesame, wala tayong wire. Parang gusto ko dito may saksakan ako. So magdadagdag ka ng sarili mong initiative. Tapos ang nakalagay doon, samot-saring appliances. Para sa isang saksakan, papunta sa kabilang saksakan, mga 10 appliances or 5. Hindi ko naman sinasabi lahat tayo gumagawa nun. Pero think about it. Combustible material yung bahay, and then yung wire nag-iinit. Again, I just want to be as clear as how we could visualize it. Kasi pag hindi natin, again, down to the personal level, we will not take action. We will take it for granted. So, check nyo na yung mga wire nyo dyan sa bahay-bahay nyo kung kaya nung capacity ng mga linya and saksakan. So, sir, yung pumapangalawa natin dyan na cause ng fire? Based dito sa last year's comparison, na-shock lang din ako. This is just in Calabarzon. More on ignition of materials from ember. Kakausap lang natin ng ember. Oo nga, ember kanina. So, again, this is just based on the statistics. I would not na yan lang ang cause ng fire. Pero kung may makita tayo na may probably cause fire, let's suppress it. Kung pwedeng apakan na natin. And kung sakaling nakikita na natin, again, tama yung category ni sir. Ang galing ni sir sa category nung paano i-suppress. Iba pagka kuryente, iba naman pag oil or anything that is not compatible to water. Iba din yung pwede yung class A na water-based na suppression. So there's different things. I hope you would be friends with your Bureau of Fire Protection, lagi namang nagbibigay sila ng mga safety trainings, mga ganun. Tsaka, again, an extend to the effort, nag-extend din sila ng flyers. Baka kasi pagkakuha, parang akala natin yung nagbibigay lang ng flyers. Tanggapin nyo at basahin. Sayang naman. Kasi baka panggatong nyo agad Wag naman, sir. Sayang naman yung pondo, no? So, yun, ang second po, yung
yung Ember. Ember. Based dito lang sa statistic namin, pero marami po tayo. So, I categorize yung electrical in, merong breakdown pa na 4 eh. Caused by loose connection, electrical ignition caused by overloading, electrical ignition due to pinched wire or yung may sugat na yung kuan, electrical ignition caused by arcing. So yung arcing, sir, is again kung medyo malapit na yung high voltage tension na parang may napapansin kayo na static na parang tumatawid, it's actually in ignition. Yung mga sa mga streets natin na ano ba yun? So may mga poste-poste? Not necessarily, sir. Kahit yung mga regular natin na mga pagka makita natin na mayroong parang arcing, it's a part, again, I categorize it as electrical cost na scene. Tapos meron tayo ditong mga like open flame, yun nasabi niyo, sir, gasera, light torch. So marami po. So I'm just mentioning a few. Pero for us na nasa bahay or as an individual, kung sa tingin natin is maka-cause yun ng fire, again, take the initiative to stop it or to ma-prevent natin para hindi tayo maapektuhan. Huwag na maghintay na maapektuhan. Yes, sir. Yes, sir. Sir, ito na, para sa ano natin. So, napag-usapan na natin mga kaso. Sir, ano yung mga tips mo naman, tipo natin para sa mga viewers natin para makaiwas sa sunog? Okay. Thank you, sir. Ako, I recognize talaga yung pagkakaiba-iba natin sa estado ng buhay. So, meron yung mga bagay na, yun nga, when we talk about, lalo-lalo na yung congested areas ng lugar natin, maybe here in Calabarzon, iba-iba yung setting doon. What if kung yung napakainit, again, tatandaan natin, nandito tayo sa season na napakainit, we are using electric fan, anything that would yung conquer natin yung heat. Always tatandaan lang natin na papahingay natin yung appliances para kung sakali man na mag-overheat, again, ayaw natin masunog. Why I recognize that? Kasi we need to understand na based on statistics, ito yung mga lugar na maraming nangyayaring sunog. So, tatandaan natin, kung sa residential particularly, huwag tayong mag-iiwan ng niluluto natin, na mag-attend tayo ng other businesses, calls, or anything na iniwan natin yung niluluto natin. Ito ay mga basic lang po, sir. And for those who are smoking, bago po natin itapon in any places, ensure natin na nakapatay po or wala na yung ember at saka wala na talagang possibility na mag-cause pa siya ng sunog. And for me, sir, yun yung mga pinaka-basic talaga natin na kailangan tandaan as individual. So, if a case-to-case basis yan, so... sir, idadagdag ko lang, yes, sir. Nagiging viral kasi ngayon, sir, ang video muna bago tawag. Oo nga po, sir. Hindi pala natin nilagay yun, sir. Ano dapat ang gawin natin? Nako. Again, for me, as a part of the Bureau of Fire Protection, malulungkot ka lang sa idea na papagalitan ka ng publiko sa bagay na hindi mo alam, na hindi naman natin kaagad malalaman unless may mag-report. So, para sa ating kababayan na may makikita kayo or makikita na nag-uumpisang sunog, tawagan talaga yung nearest fire station or, again, kung nakikita niyo yung fire trucks namin, nakalagay na yung 911, all emergencies, kasama yun yung fire. So, I hope wala muna yung video, tawag muna. Oo nga po, sir. Including din yung yung mga nagsusunog, 'di ba? Yung mga tawag dito, open flames na open fire. Sir, yes, sir. Sir, ako lagi ako nagkikip ng number ng Bureau of Fire namin. May kaklase kasi ako diyan, si Tayabas sa fire office natin yun sa Tayabas. So, kapitbahay namin, sir, nagsusunog. And ang lakas na usok, 'di ba? Bawal 'yun, sir. Tawag agad ako, sir, doon sa So, galit na siya sa akin. So, shout out doon sa kapitbahay namin mahilig magsiga dyan. So, mali po yung ginagawa nyo at baka maka-cause pa kayo ng bushfire or masunog yung bahay ninyo. Pinoprotektahan ko lang po kayo. Tama. So, kapitbahay po namin, hindi ko na lang po kayo papangalanan for your safety. Sir, lagi natin nababanggit yung ember. No, dapat pala yung yung fire prevention month, hindi March. Dapat September o kaya ay December. Kasi para bakit but September or December na yung nyo or November month. So doon sa ipro-propose ko po yan pag ako po ay nanalo sa Senado ngayon.
Ayan, so thank you very much, sir. So sana nakuha natin yung mga tips and mga information na na-share sa atin ngayon ni sir para sa ating safety. Again, wag na nating hintayin na tayo ay maapektuhan. Lagi nga, kasabihan nga ay nasa huli ang pagsisisi. Okay. Sir, meron po kayong mga mensahe or shoutout sa mga viewers natin dyan? Okay, sir, or ma-promote yung social media po ninyo? Pwede nyo pong i-like yung Bureau of Fire Protection Calabarzon. Also, yung SRF R4A na page para makita po yung other side ng Bureau of Fire Protection. Likewise, yung sa Special Operations Section, makita nyo din po yung mga initiative namin. Ultimately, batingin ko po yung aming butihing Regional Director, Fire Chief Superintendent Jaime Duliente Ramirez. Sir, thank you, sir, for this opportunity. Sir RD, shout out po sa inyo, sir. And sa aking minamahal na misis. Yun, yan talaga. Yan ang allowed na na fire. Yan. And init ng pagmamahalan. Yan. Yes po. Sa misis ka rin. Hello. Si Miss Jeneline Limbolito. So, thank you for your Saan support. po siya ngayon? Dito na po rin po siya Calabarzon or nasa Tacloban siya? Nandito po. Nandito na po kami nakatira. Dito lang kami sa may bandang Kabuyaw, sir. Yun. So, thank you very much po. Thank you, sir. Allowing your husband to... Yes, sir. Ayan. So, ngayon po, sir, we acknowledge and we appreciate po yung inyong pagpunta dito. So, Thank you, ma'am. We present you our certificate of appreciation. Yan. Hindi ko na basahin yan. Merong agad picture. And thank you, sir, for accepting our invitation. And thank you again for the Bureau of Fire Protection 4A. Yes, sa lagi nilang So tama-tama, orange yung go bag namin, sir, na ibibigay sa inyo. Wow. So kung baka marami na kayo niyan, sir, pero yan po, meron po siyang first aid kit sa loob and yung aluminum foil na pambalot ng bangus. Ay, hindi, ano nga tawag din, sir? Yung heat. Yung ano ba tawag doon? Parang compressor ba yan? Yes, sir. Yung parang thermal. Thermal, yan. Hindi pala aluminum foil for bangus. Pero, again, thank you sir. Making this informative discussion fun and fun para sa audience. Yun dapat yata talaga ang magandang direction. So, sana i-like and share nyo tong aming video kasi sayang po yung certificate at go bag. Ayun, thank you very much. And dyan na po natatapos ang aming For a Better Governance. And thank you for tuning in for a Better Governance. Mga impormasyon para sa mabuting pamamahala at komunidad tungo sa mabuti. Ayan, ulitin natin. Mga impormasyon para sa mabuting pamamahala at komunidad tungo sa sama-samang pag-unlad. Yay! Thank you, sir. Thank you very much. Bye. Thank you po. Thank you, sir. Thank you.